Kasi wala naman ibang pinaka-ibang nangyari ngayong buwan eh. Siyempre, dream natin yan eh. Laking pasalamat ko yung dasal ni Pastor na yung nanay ko ng cancer. Ngayon na siya, mataba na yung nanay ko. And then lowest din yung kapag balik namin, lowest din yung views ko. So parang tawag doon kahit sa... Talaga para kasing nasa ibang mundo. Saka na nakakalimutan mo yung mga problema. Tapos talagang saya at excitement lang yung mararamdaman. Siyempre nag-enjoy kasama yung mga mahal sa buhay. Ako kasama si Jack saka si Rabay. Yun yung highest ko. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made, but it's all about you. It's all about you, Jesus. Thank you, Lord, for reminding us na it's really all about you. Lord, araw-araw, minsan nakakalimutan namin, maingay ang mundo, ang dami naming ginagawa, Lord God. But thank you for this reminder today, kabisihan. And may isang quote na, the greatest obstacle sa Christian life is yung always being in a hurry. Pag nagmamadali. Siya nga naman, pag nagmamadali ka, yun yung pwedeng harang kung paano ka mag-grow sa yung relationship with God. Pag nagmamadali, marami ka nakakalimutan mga halagang bagay. So, magandang reminder to ngayong araw na salamat, binigyan nyo to ng time na makinig tayo kay Lord. Kahit na parang ang busy, ang daming ginagawa, pero kailangan natin ng word niya, especially sa umagang ito. Maraming highest moments eh. Yung parang kakarating lang namin galing Palawan. So grabe yung iba yung travel eh. Masaya talaga mag-travel. Sobrang fulfilling. Siyempre thank you kay Lord dahil dun sa sa ganong opportunity na nakakapunta tayo sa ibang lugar. Siyempre dahil sa Kalingap. At siguro yun kasi yun yung pinaka-highest ko, yung nagpunta sa Palawan. Kasi ang dream ko dati mapuntahan yung lahat ng mainland ng Pilipinas. Nagawa ko naman na siya, yung Cebu, yung Davao siya na. So, yung Palawan yung pinakakulang. So, praise God dahil dun sa dahil sa Kalingap, yun, nagawa natin yun. Siyempre, hindi yung travel ang doon, ang pinaka-highlights ko, kundi yung mga kasama. Siguro kung iba yung kasama ko, hindi sa kasi kung family mo kasama mo, siguro mag-aaway kayo. Mga doon eh. Pero, andun talaga yung, kumbaga yung, mafe-feel mo na vacation na Although, meron pa rin work, may mga vlogs pa rin doon. Talaga. Pero siguro kung iba yung kasama sa hindi magiging ganun kasaya, fulfilling yung experience na yun. Saka gusto mo kasi kung sino yung mga kasama mo doon. So, para sa akin yung yung mga taong nakapalibot pa rin sa'yo yung pinaka-highlights. Dami din tayong supporters doon sa Palawan. Shoutout po sa mga taga Palawan. Lowest moment siguro ay welcome back kay Jason. Siguro lowest moments natin yung times na dahil may mga time na nasosolo ako na medyo nararamdaman mo yung yung lahat ng negative negative energy minsan pag mag-isa ka, which is bawal ako mag-isa talaga kung ano-anong napasok sa sa isipan, pero which is maganda naman yun, doon tayo nakakapagkuha ng time para makapag-pray
at mailapit lahat ng worries natin kay Lord. So, yun po. Yun yung pinaka-lowest moment ko. Nung past 2 weeks, Highest, lowest. Siguro parang, sa akin parang ganun din yung kagaya nung kay David. Ngayong 2 weeks ago. Kasi, wala naman ibang pinaka-ibang nangyari ngayong buwan Siyempre, dream natin yan Oo naman, hindi nga ako nag-vlog dun Hindi ako nag-upload dun halos. At siyempre, dream natin yung makapag layas-layas ng ganun. Sa iba-ibang lugar at saka siyempre kasi dito ko lang na talaga nagawa sa Kalingap yung mga ganong klaseng bagay nakakatawa. Salamat sa inyo guys. At sa lowest ewan, parang wala naman masyadong lowest kaso parang nung nagbalik parang di ko alam ang gagawin ko. Parang gano'n na ng mood ko. Parang gano'n ang mood nung pagka-uwi. Parang wala lang. Di ko, parang blanco. Yun. Parang nararamdaman mo yung minsan kung gusto magpahinga. Pagkatapos ng pagpapahinga mo, parang hirap bumalik naman. Siya nga. Yun. Yun nga yun. Mga magandang nangyari yung nakasama yung nakasama ako dito sa Team Kalingap. Nakakasama sa amin. Tapos yung nakakapunta na kung saan-saan po. Ako naman ito yung na-miss ko kayo yung pinaka-high ko na nakasama ko ulit sa inyo. Saka yung malaking pagpapasalamat ko yung dasal ni Pastor na yung nanay ko ng cancer. Ngayon na siya, mataba na yung nanay ko. Mataba na hindi ako na nakapagpahinga din ako sa hindi na ako nakakasabay. Yung napansin niyo naman yung views ko parang hindi ako nakapag-focus kasi importante sa akin yung nanay ko. Tapos yung lowest ko, yung parang feeling ko mag-isa na lang ako. Tapos yung parang nagsisimula pa lang ako sa simula. Pero ang ko ngayon, yung slowly but surely. Kasi yung nakaraan na akala ko siya na hindi natin alam na babalik ka ulit sa simula. Kaya ngayon naging aral yun sa atin kasi pinaka sa lahat dapat ay isipin muna natin bago natin gawin. Kasi yung halimbawa, hindi natin alam na mawawala din yung mga bagay na pinaghirapan natin tapos sisimula ulit. Yan. Ang pinaka dapat ay maging tayo. Yung kumbaga sa ay isipin natin yung hinaharap. Maging panigurado tayo sa sarili natin. Lupas. Highest po. Siyempre yung Palawan po. Na nakapag na tayo, aeroplano. Tapos yung travel at maraming experience na first time adventure and thank you sa Kalingap na nagawa natin. Ako naman po ang highest sa akin itong mga last 2 weeks. Hindi yung mga pinagpapasalamat ko syempre yung nagkaroon tayo ng maraming travel, nagbagyo tayo syempre kasama yung family. And after that, nakapag-travel tayo ulit. Back-to-back travel. After doon nagpalawa naman, kasama naman yung mga friends, closest friends. Kaya parang sobrang sobrang saya nun. Family and friends mo nakasama mo sa travel, parang yun yung highest. And tumaas din yung views natin doon. And ang lowest doon yung kapag balik namin, lowest din yung views ko. So parang tawag doon kahit sa highs and lows talaga po, literal. Yun yung parang medyo yung lowest ko na kahit anong tagal mo na sa grupo, kahit anong na parang minsan nakakapanghina din na kahit anong sipag mo, kahit anong tawag doon, parang hindi pa rin, konti pa rin yung maka-appreciate. Siguro pero naman, tawag doon, sanay naman na tayo doon, mga ganun. Parang
siguro hindi pa time. Pero syempre, ano lang, tuloy-tuloy lang tayo. And highest ko din pala yung ano ito. Parang ang tagal natin hindi nabuo, guys. Ayun, salamat po. And good morning po. Good morning po sa inyong lahat. Ay, tanghali na pala. And shoutout kay Kuya Jason, welcome back. Miss ka namin, Kuya. Ang kauna-unahang kuya namin. At yun, highest naman, halos same lang din sa kanila, yung travel to Palawan, sobrang saya. Talagang, iba talagang feeling tuwing nagta-travel, nakaka-addict. Iba talaga, para kasing nasa ibang, ibang mundo. Saka na, nakalimutan mo yung mga problema. Tapos, talagang saya at excitement lang yung mararamdaman. Siyempre, nag-enjoy kasama yung mga mahal sa buhay. Ako kasama si Jack saka si Rabay. Yun yung highest ko. And every time na mag-travel kami. Tapos, maliban doon, yung tuwing nag-workout ako, nag-gym, iba rin sa feeling. Talagang nakaka-motivate. Shoutout kay Coach Rap Fit. Ayan, tapos, isa pa, yung, tawag dyan, yung, isa ko, masaya din ako kasi, isa sa highest ko pa rin until now is yung tuwing nagpa-vlog kami, pa rin siya. Talagang nakaka-enjoy pa rin, masaya pa rin sa ginagawa ko. Kahit magti 3 years, 4 years na ako nagpa-vlog. Pero andun pa rin yung excitement, araw-araw. Andun pa rin yung motivation, yung passion. Kasi ang sarap sa feeling ng nakakatulong, saka yung nababago mo yung buhay nila. Hindi lang basta nakakatulong ka just for one content, pero yung yung buong buhay nila nababago talaga, yung talagang goal ng Team Kalingap. Kaya sa lowest naman, siguro yung time na na halos wala ng pahinga, parang pagod, kulang sa tulog. Punta muna tayo sa 11, Mangangaral 11 verse 9, and then dire-diretso tayo hanggang 12. Okay. Ang Mangangaral 11 verse 9. Magalak ka, binata, sa panahon ng iyong kabataan. Gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mong ang lahat ng ito'y iyong ipagsusulit sa Diyos. Verse 10, iwaksi mo ang alalahanin at mga kabalisahan. Ang kabataan at kasibulan ay pawang walang kabuluhan. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon na iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawalan ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. 5. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon, di ka na makakalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo ipupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. 6. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala sa ilawang ginto. Babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan. Lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aralan niya mabuti ang mga kasabihan at sinubok kung ito'y totoo.
Pinili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at isinulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. Yun yung conclusion niya. Makikita niya yan sa verse 13 and 14. Magandang paalala rin yung chapter 11, verse 9 and 10. Maganda rin yung binasa ni Edu from verse 1 and 2. Alalahanin ng Diyos. Kung naalala nyo na first week, ang sabi natin, dun sa binasa natin, may tagumpay ka man, pero kapag walang Diyos sa dulo, walang kabuluhan. Sa week number 2, may talino ka man, pero kapag walang Diyos, wala ring kabuluhan ito. At yun ay napatunayan ng maraming tao na alam natin pwedeng mayaman, makapangyarihan, matalino, pero sa dulo, nakikita nila parang may kulang pa rin. And then dito sa dulo, makikita natin, hanggang chapter 11, lagi niya sasabi, walang kabuluhan. In-experience niya yung buhay. No? Nagpakasaya siya. In-enjoy niya lahat. Pero ang sabi niya pa rin, walang kabuluhan. Ang isang nakikita ko na mahalaga sa binasa natin, totoo din eh. Pwede mong subukan lahat. Pwede mong sabing walang kabuluhan. Pero paniwala ako, pag makikilala mo ang Diyos, na kung sino siya sa buhay natin, pwede niyang bigyan ng kabuluhan yung buhay mo na walang kabuluhan. Si Lord lang ang pwede magbigay ng meaning. Especially sa mga tao na naghahanap ng pag-asa, naghahanap ng meaning sa buhay, I believe pwede mo tong hanapin sa source mismo, sa Kanya mismo. No? Sa ating pong binasa, bago tayo maghiwa-hiwalay, ano dyan sa inyong nabasa sa chapter 11 and 12, ang medyo nagustuhan nyo, tumatak sa inyo at medyo nag-agree kayo? Itong verse 1 siguro. Kasi sabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. Bago dumating ang araw at taon na puno ng kaguluhan, panahon hindi mo madadama ang tamis ng buhay. Parang sa edad kasi namin nakakanasan na namin yung adulting, papunta na doon sa adulting stage na ang dami ng hindi, mata pa lang tayo doon. Sabi kayo, may mid pa lang. Kasi life begins at 40 daw eh. 10 years pa tayo. Hindi, parang marirealize mo na talagang, ang sarap maging bata talaga. Nag-aaral ka lang noon. Naghihingi ka lang ng baon. Which is, ang dami mong, ang realize ko yung oras. Pero parang ang bilis din na nasa mid na kayo. Oo nga, no? Parang dati, sobrang bilis. Wala, feeling namin, Umuwi ako dito para mag-vlog. Oo nga. Nagpunta pa kami sa inyo, nagkain kami lechon. So grabe yung bilis ng panahon sa So maganda po yung paalala nitong habang bata pa. Mas maganda yung time mo, ibigay mo kay Lord. May lakas ka pa at may time ka talaga. Ngayon, may lakas ka naman, kaso yung time kasi wala ka ng parang kalaban natin is yung oras talaga kasi habang bata pa. Kasi sabi dito, bago dumating yung araw ng taon ng puno ng kaguluhan. Siya nga, ang dami. Ang gulo na baga ngayon. Yung buhay mo lang, magulo talaga eh. Totoo yun. Ang daming gumugulo sa isip mo, ang daming gumugulo sa paligid mo. Buhay mo pala magulo na. Oo, hindi mo pa isasama yung world. Tama.
Saka ang dami mo parang feeling mo, kailangan mo ayusin. Pag distracted na yung mind, Tama. hindi ka makaka-focus sa mga bagay. Hindi ka makaka-focus. So yun po, maganda yung nagtatak talaga sa ito, verse 1. Palagi ko na ito naririnig eh. Lagi na natin naririnig simula bata pa. Pero ngayon mo lang siya talaga, may time talaga na Ano talaga, parang paalala. napapanahon. So yun po, yun yung sa akin, verse 1. May naalala ko dyan yung kanta na ano, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas. Kasi may binabanggit dyan na paano pag nanghihina na yung tuhod mo, nanghihina na yung pandinig mo. Habang bata pa, maganda maalala mo yung dapat pwedeng gawin. And let's pray. Lord, gaano man, Lord God, kalayo, katayog ng amin, Lord God, na nalipad na. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na maligaw, na hindi mo kami ililigtas. Lord, mangusap ka ng malakas sa buhay ng bawat isa nandito. Lord, di aksidente, nandito si Kuya Jason. Nandito yung original K-Boys. Nandito, Lord, si Ryan. Hindi aksidente ito, Panginoon. So I pray na malakas yung tinig mo, Panginoon. Kapag kami solo na, kapag kami, Lord, ay napapahamak na, Lord, kapag matigas na yung puso, Lord, kapag manhid na, kapag hindi ka na namin gusto sa buhay, Lord, huwag mo kami pabayaan, huwag mong hayaan mangyari yun. Huwag mong hayaan, mabulag kami ng mundo, masilaw kami, Lord God, sa mga bagay sa mundo. Guys, kanina pagising ko, ang word is, if you want to be my disciple, sabi ni Jesus, deny yourself, take up your cross, follow me. If you save your life, you will lose it. If you lose your life for my sake, you will find it. At tinanong ko kagad kay Lord, Lord, nami-miss ko na ang desire ko lang noon is, wag kong sayangin ang buhay ko sa mundo, sasayangin ko ito para sa iyo. So, it's a good reminder today. Baka nalilihis kami ng landas. Baka hindi namin nakikita yung point ng buhay. Jesus is the point of life. And this is, Lord, this is grace sa kanila. Kay David, kay Edu, kay Ryan, kay Jason, kay Dan, kay Ian, kay Rob. Guys, grabe yung biyaya sa inyo ng Diyos. Grabe yung pagmamahal ng Diyos. Hindi nyo man mag-grasp ngayon yung lalim at lawak ng kanyang pagmamahal para sa iyo. Yung mga blessings na tinatanggap nyo, bonus na lang yan. Kumpara. Baka katiting lang yun. Kailangan mahanap nyo to kay Jesus. So Father, we pray for your presence. Holy Spirit, speak to us, convict us, convert us, change us, Lord, by your mighty power. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ibalik mo kami, Lord God, sa tamang dapat naming daanan. Makinig muli ang aming tenga. Hanapin ka muna namin, Lord God. Mauhaw kami sa kung ano ang mahalaga at totoo sa buhay. This we all ask and pray in Jesus' name. Amen. Salamat po. Please subscribe! YouTuber. Salamat po sa inyo. Thank you.